Hello once again, welcome to my channel. Hangad ko na lagi nasa maayos kayong kalagayan, ligtas at malayo sa lahat ng panganib at mabibigat na karamdaman. Sa ang sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Muli ay narito po ang pahayag ni Queen Helen. Hiling ko lamang po na tapusin nyo hanggang dulo. Pakinggang mabuti, intindihin, unawain at namnamin. And let the Spirit of God guide you. Muli, Her Majesty, Queen Helen Abdurrahman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Ako'y nakatali sa aking bed. Gawa nga sa sobrang stress. Pero hindi ako sumusuko sa laban na ito. Marami tayong pinagdaanan. Gawa nga nagtiwala tayo sa mga taong nagpresenta na sila ang may poder sa loob ng bangko, sa loob ng central bank, at sila ang may connection doon sa international. Nagtiwala ako, oo, nagbigay ako ng aking suporta. Iyan ang dahilan na nagkautang-utang ako dahil dapat noong 2015 meron na tayo. Nakaabot hanggang sa 2020 na kung saan meron na mga accounts sa pangalan ni Queen. In 2021, meron na dapat dahil doon sa pagprinta ng polymer. Nakasaad sa mga testamento na ang 2 billion US dollar bilang royalty fee sa royal family na naka-care of sa pangalan ni Queen para sa pangkalahatan ay hindi binigay ng Central Bank of the Philippines. Pagkos yan ang ginamit ng kalaban at yan ang dinidistribute yan sa Zambales, yan ang ginagamit ng mga kalaban para labanan ako, para lalo akong itiin at sila ang namamayagpag at mismo nagpresenta na sila ang sultan, kaya titirisin sila ng batas. Kaya kayong nagmamaang-maangan na wala kayong kinalaman, hindi nyo alam na lahat kayo ay sinusuyod na ng ating satellite. Akala ninyo makakalusot kayo sa akin, hindi no? Kaya nga, dito sa sobrang tiwala, kayo ang nalagay sa alanganin kahit ako'y nagsakripisyo para isugal ang aking karangalan. Ngayon, sino ang mas masama? Yung nag-utos o kayong inuutusan? Pare-pareho kayo, may kasalanan. Ngayon, nasaan ang pera, nasaan ang share ni Queen? Saan ang kinuha ng mga sira-ulo na nagpresenta at nagkaroon ng forgery sa pag-claim ng pera sa pangalan ko? Iyan ang matugo dahil kailangan magbayad kayo. Yan ang dahilan bakit ako lumalaban sa korte at kailangan kong ipagtanggol at ibalik sa akin ang akin. Napakasama nyo kasi Ngayon, ang sinasanto nyo yung mga taong walang hiya, yung mga taong nagsasabi sila, at yung mga taong walang kwenta. Ang dapat diyan, ilagay na sila sa kalalagyan nila. Hindi na ako sa kanila. Ngayon, naawa pa ako dati, pero sa ngayon, wala tayong magawa. Masasubdulan na tayo. Ngayon, salamat sa inyo, mga kapatid, no, nandyan. Lahat kayo na nakikita ko dito, maraming salamat. Kanya-kanya tayong struggle, pero paano kaya kung biglang nag-shutdown? Paano kaya kung bigla nagkagyera na yaan ay paraan para linisin ang sangkatauhan? Nalagpasan natin ng mga pagsubok, nilagpasan ng ating mga ninuno ang mga World Wars 1, 2, at ngayon, hindi nyo na pwedeng mapigilan iyan. Kaya bago mangyari sana iyan, tulungan nyo na ako. Kasi sinong tutulong sa inyo? Yung mga taong nagpresenta? Nakikita nyo ba mga itsura niyan?
lalo na yung butod, ang tiyan, lalo na yung mga mukha na hindi mapagkatiwalaan. Yun ba ang gusto ninyo? Anong credentials nila? Ang galing nilang manalita, pero puro kasamaan ang kanilang ginagawa. Kayo, Dapat kung magiging isa kayong mga tagapagtanggol ng Diyos Ama, yung buhay ninyo dapat matuwid. Dapat walang nasisilip. Hindi. Ang lahat ng kasinungalingan na sa inyo. Kaya nagtataka ako bakit sinusunod nyo. Dahil birds in the same feather flock together. Pare-pareho kayo makasalanan. Pare-pareho kayo mga taranggero. Pare-pareho kayo walang pinag-aralan. Dahil kung may pinag-aralan kayo, hindi kayo marunong Kung hindi kayo marunong magbigay sa akin, na-delay ako ng ilang taon nang dahil din sa inyo. Una, kumampi kayo sa mali. Pinagtanggol niyo ang mali. Sumunod kayo sa mali. At lahat ng pera ninyo, isinugal ninyo sa mali. Ngayon, ako na nga ito nagbibigay ng paraan na kung anong investment ninyo, ibalik ko ng triple. Wala pa rin kayong pakialam. Pero pag sumiklab na yung gera, at kapag natuloy na yung shutdown, huwag kayong babalik sa akin. Huwag kayong iiyak sa akin at huwag kayong humingi ng saklolo. Dahil minamarkahan ko rin ang ginawa ninyo. Hindi ako mapagganti. Pero ako, sobra na. Distress na. Super stress na. Dahil meron na dapat. Kaso lang, ang sinusunod nyo, yung mga matatamis na dila ng mga politiko. Matatamis na dila na nagpresenta na silang signatory. Matatamis na dila ng mga queen. At ngayon, tinutuntun ko lahat ng queens. Tandaan nyo yan. Hindi na si queen basta-basta nagpapalagpas ng kasinungalingan ng kalapastanganan at lahat ito malalagay sa tama at iyan ay hahabulin ng batas ng soberenya. Maraming salamat kung kayo ay tutulong at marami ding salamat sa taong suwail at ayaw tumulong, pero ang aking payo, huwag kayong humingi ng tulong kapag kayo ay nasa kagipitan na, kung kayo ay lapastangan at kung kayo ay tumalikod sa aking misyon na iyon ay ang misyon ng Diyos Ama. Maraming salamat. Masalam.